Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. Patuloy nating pinagdarasal sa banal na misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Sinasama din natin sa banal na misang ito, lalong-lalo na ang biktima ng digmaan ng Hamas ng Israel. Sinasama din natin sa banal na misang ito para sa natatanging intensyon ni Pasita Ong. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapulihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na naghalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Kristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kalikasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay mangibabaw sa aming ginagawang kabutihan at inadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangambang ihingi ng kapatawaran ng budi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan. At ang pinag-aalangan naming hiningin sa pagdarasal ay iyong pagbigyan ang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutan, naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na badisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na nga ang daang yo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan.
Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko nang harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. At buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Nagandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli silang nagsugo ng iba pang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nahanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka, mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng mga bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang iba. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamatay taong iyon at ipinasusunog ang kanilang lunsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging.
Ngunit hindi karapat-dapat ang inaanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang tao at inyong anyayahan sa kasalanan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng matagpuan. Masama't mabuti, ano pat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa. Itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magagalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa unang pagbasa, lalong-lalo na sa aklat ni Propeta Isaías, sinabi dito na ang layunin ng Diyos para sa sangkatauhan ay ang tunay na kaligayahan. Dahil sa kabutihang loob ng Diyos, ibinahagi ng Diyos ang kaniyang banal na kaligayahan sa mga tao. Kaya sabi ni Propeta Isaías, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng mga bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handa ay masasarap na pagkain at inumin. At sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutan, maghahari sa lahat ng bansa, lubusan niyang papawiin ang kamatayan, papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya ang kahihiyan ng kanyang bayan. Hindi ninanais ng Diyos na ang tao ay pahirapan. Hindi ninanais ng Diyos na ang tao ay masadlak sa kasalanan. Kundi ang hangad ng Diyos para sa lahat ay tunay na kaligayahan kasama niya. Kaya isang piging na puno ng masasarap na pagkain. Ang isang handaan ay nagsisimbolo ng ganap na kaligayahan. Di ba kung kayo ay may party-party, masaya? Di ba kung tayo ay may handaan, ang bawat isa ay masaya. Ganun ang ninanais ng Diyos sa ating lahat. Na pagdating ng tamang panahon, makakasama tayo ng Diyos sa kaniyang kaluwalhatian. Ganon din sa Ebanghelyo natin ngayon. Katulad sa unang pagbasa, sa Ebanghelyo natin ngayon, nagpakita din ang Diyos ng totoong layunin sa sangkatauhan, ang tunay at ganap na kaligayahan. Pero ano ang ginawa ng mga tao? Marami sa kanila hindi tinanggap. Marami sa kanila hindi sumipot.
marami sa Kanya nag-refuse sa paanyaya ng Panginoong Diyos. Mas pinili nila na sundin ang kanilang buhay. Mas pinili nila mamuhay ayon sa kanilang sariling interes. Inihambing sa atin ang Ebanghelyo ngayon na ang kaharian ng langit ay katulad ng isang piging ng kasal kung saan ang lahat ay inaanyayahan. Kung paano ang isang tao ay makatatagpo ng kagalakan at kasiyahan sa isang piging ng kasal. Gayon din ang tao ay makakatagpo ng tunay na kagalakan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos, kung saan ang lahat ay tinatawag ng Diyos. Makasalanan man o banal. Kung narinig natin sa Ebanghelyo, kahit ano repiyos ang ginawa ng mga tao, hindi pa rin sumuko ang Diyos sa pagtawag sa ating lahat. Napakahaba ng kaniyang pasensya. Paulit-ulit niyang pinadala ang kanyang mga alipin upang tawagin tayong lahat, upang makasama niya sa kaniyang kaharian. Pero marami pa rin sa atin ang hindi tumutugon. Dahil sa kaniyang kabaitan, sa kaniyang habag at awa, ang Diyos ay hindi sumuko. At patuloy niya tayong tinatawag. Pero napansin ng Diyos, mayroong isang tao na hindi nakadamit ng damit pangkasalan. Hindi maiwasan na mayroon pa ring taong matitigas ang ulo. Kaya sabi ng Panginoon, gapusin mo yan at itapon doon sa kadiliman. Mga kapatid, ang kaligayahan na ito na tinatawag ng Diyos ay dapat maranasan natin dito mismo sa lupa. At ipagpapatuloy natin ito sa buhay na walang hanggan. Ang kaligayahan na nais ng Diyos, maranasan natin dito sa mundong ito. Sa pamamagitan ng ating pagsunod, sa pamamagitan ng ating pagsisikap, sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. At ang taong patuloy na sumusunod kahit nahihirapan, naging tapat sa kalooban ng Diyos, ay gagantimpalaan ng Diyos ng tunay na kaligayahan sa langit. Ngunit magkakaroon din ng kaligayahan dito sa lupang ito. Ang kaligayahan sa mundong ito ay una sa lahat, ay nagmumula sa ating malinis na budhi ng mga taong sumusunod, ng mga taong mabubuti. Kaya nga ang kaligayahan sa langit, patuloy na itinuturo sa atin ng simbahan na pagkatapos ng buhay dito sa lupa, tayong lahat ay gagantimpalahan ng Diyos, lalong-lalo na ang makatarungan
ay gagantimpalahan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at kaligayahan kasama niya. Kaya sabi sa aklat ng Apokalipsis, papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mata at hindi na sila magkakaroon ng kamatayan ni magkaroon ng pagdadalamhati o pagtangis man, sapagat ang dating buhay ay lumipas na. Mga kapatid, ang pag-iral ng langit ay upang makita natin ang Diyos ng harapan. Kung dito sa lupa, nasasalamin lamang natin ang Diyos sa mga bagay na nakapaligid dito sa atin, pero pagdating ng panahon, ninanais ng Diyos na tayong lahat ay makasama niya sa kanyang kaharian at makasama natin ang Diyos ng harapan, ng mukha sa mukha. At yan yung dapat nating paghandaan. Ang paghahanda ay nagsisimula sa lupa. Ang kaligayahan na dapat nating maranasan ay sisimulan natin sa lupa sa pamamagitan ng kanyang pagsunod natin sa kanyang mga utos at ipagpapatuloy natin sa kabilang buhay na makasama ang Diyos sa kanyang kawalhatian at makita ang Diyos ng harapan. Amen. Tumayo po ang lahat, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na sinumbahan katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama, naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balita nasa Kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod na matulad siya sa ubasan sa talinghaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ng naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa. Ating isamo. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakahihikayat sa saksi na mundo ng kasariwaan ng mabuting balita. Ating isamo. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob ng karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal, ng ang biyayang pananampalataya
ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos. Ating isamo. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad, upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makasangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo sa kasalukuyan ng marami sa kasinggulang nila ang umigting ang pag-asang umuusbong sa pakikipagtagpo kay Kristo. Ating isamo. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating natitipon ngayong nakikibahagi sa sambayanang Kristiyano sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagpabahagi na ng katawan at dugo ni Jesus ang magbuka sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan. Ating isamo. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ng aming mga hinihiling at nilalayon. Ikaw na nakababatid ng lahat ng nakakabuti sa amin. Gawin mo kaming simbahang magkaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito, hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ito ngalan at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga na ang aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin. Bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat.
Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik sa muli sa amin. Ng iyong kasiya at ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesukristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng
kapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bukhaw, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala, ako'y iyong kinigiliw at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, buyain ng ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may tako, ginhawa ng aba, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako umaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala, ako'y iyong kinigiliw at siyang itatapat sa puso. Saan man ako bumalik, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala, ako'y iyong kinigiliw at siyang itatapat sa
Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ang ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal. Inilog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtawan na wala ng iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala ng pangako noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,